Hi, magandang gabi po sa inyong lahat for our habol pa po ako sa araw ng Sabado, no? For our fourth and bonus reading of the day. Tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin sa fourth reading of the day. No? Tingnan natin. Okay. Tingnan po natin kung ano po ang makikita natin using this Lover Oracle, the Black Lover Oracle. Tingnan po muna natin, na-miss ko na po itong gamitin. So, I think, gusto ko pong gamitin ito. Yan. At, ang katandem niya naman po, tingnan po natin. At, ito na lang po. Yan, dalawa sila. So, pareho ko na pong na-miss tong dalawang to. Yan. Ano yung balasahin muna po natin maigi. Yan. Pili po tayo ng 10 dito muna. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. And then, ito naman po. Na naman po natin, balasahin muna po nating mabuti. Balasahin, no? Hindi masahihin. Balasahin po nating mabuti, no? Minsan ko sa balasa at masahe. Parang napapagpalit ko po yung words in English and in Tagalog, no? Okay? Pili naman po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, huwag niyo po itong skip. Dito po tayo kumukuha ng ating connection, energy sa isa't isa, no? This is a timeless reading po, no? So, anytime po na mapanood nyo to ay doon lang po natin yun po yung araw na itinakda para sa inyo na mapanood nyo po ang reading na ito. For your first reading of the for your first card for the fourth reading of the day and bonus reading, no, it's all about anxiety, trauma, and hopelessness, no? Habang siya po ay walang ginagawa, habang po siya ay patuloy sa kanyang pagiging matigas, lalo po siyang nakakaramdam ng anxiety, ng trauma, at nawawala na po siya ng pag-asa, no? Talaga pong sa tingin ko, lalo po niyang titigasan ang puso niya, lalo ka pong mawawala sa kanya. Lalo niya pong titigasan ang loob niya, lalo po siyang mamalasin, at talagang siya po talaga ang babalikan, no? The more niyang tinitigasan ang kanyang puso. Emotions overwhelm me. Ayan yung sinasabi ko. Kahit na anong pakita niya na matigas siya, kahit anong pakita na siya ay walang pakialam, but the truth is, hindi po totoong wala na siyang pakialam sa'yo. Hindi totoong wala na siyang pakialam sa'yo. Hindi totoong hindi ka na niya mahal. Ang katotohanan po niyan ay talagang
ayan o, naaaligaga pa po ang taong to. Ang tao pong naaaligaga at nababalisa at naiisip ka pa, hindi po pwedeng hindi ka na niya mahal o wala na siyang pakialam sa'yo, no? Sa totoo lang, pinapakita niya wala na siyang pakialam sa'yo, wala na siyang amor sa'yo, at wala na siyang pagmamahal sa'yo. Pero ang katotohanan po niyan, hindi siya makalet go sa'yo, no? Hindi ka niya ma-let go. Bitter na bitter po siya at hindi ka pa rin niya talaga ma-let go. Talagang alam niya po, no, na hindi niya po kaya nang wala ka, sa totoo lang. Di totoong wala na siyang pakialam, amor, at pagmamahal sa'yo. Nagmamatigas lang siya. Nagmamatigas lang po itong taong to. Nagmamatigas lang po ang taong ito, no? Pero hindi totoong wala na siyang pagpakialam sa'yo. Hindi totoong wala na siyang amor sa'yo. Hindi totoong wala na siyang pagmamahal sa'yo. Nagmamatigas lang po ang person na ito, to be honest with you. Sa nakikita ko din po dito ay meron siyang awakening or reflection. Meaning, ang tao pong ito ngayon ay nakakaramdam ng matinding pag-iisip, no? Siya po ay talagang nag-iisip at hindi niya po alam kung ano daw po ang kanyang gagawin. Bakit? Kasi sa totoo lang po, itong taong to ay nagmamatigas, no? Nagmamatigas po siya. Hindi niya po alam bakit pakiramdam niya gusto niya po ay ikaw po yung nahihirapan. Pasensya na po kayo, nandyan po yung pamangkin ko, medyo nagwawala, no? Ikaw po yung nahihirapan at hindi po ikaw yung tipo ng titiisin siya, no? Hindi po ikaw yung tipo na titiisin siya, yung malambot ka, no? Talagang ikaw yung gagawa ng paraan. Dati magkabati lang kayo, na wala kayong gulo, pero it turns out ngayon, hindi mo na po siya hinahabol, no? Or itong taong to ay, sige na, hinayaan mo na lang siya at talagang sa nakikita ko mas naging maayos yung mas naging maayos ka sa ngayon na wala siya sa buhay mo. Parang pakiramdam mo napagod ka din, no? Napagod ka din sa kanya. Parang ang tingin mo sa kanya is, sige, ayaw mo sa akin, edi kung saan ka masaya, no? Parang dati kasi habol ka ng habol dito, ngayon parang na-realize mo din na pagod ka na, ayaw mo na, no? Bahala na siya sa buhay niya, kung saan niya gusto, sige na lang, no? Kung gusto niya sa iba, go ahead, di ba? Parang napagod ka na rin po sa iba, although at the back of your mind naman, mahal mo pa itong taong to, pero sa totoo lang sa ngayon kasi parang ang pakiramdam mo pagod ka na, no? Napagod ka na din. Kaya itong taong to, nagmamatigas siya, sige lang, no? Parang hinahayaan mo na lang to na mapagod siya. Kung kailan niya gustong mag-sorry, kung magsusorry pa ba siya, inaantay mo na lang na para sa peace of mind mo na lang. Pero ngayon, nakakapag-isip-isip siya na, wow, natitiis na ako nitong taong to, no? At kung nagmamatigas ako, nagmamatigas ka na rin daw. So, talagang ang pakiramdam niya po ay baliw na yung pagmamahal niyo sa isa't isa, no? Kumbaga, nababaliw ka na daw dahil daw, dati ka pa po niya pinapalabas na baliw, no? Pero ngayon po, parang sinasabi niya, nababaliw na to kasi kaya na akong tiisin. O, di ba? Ikaw pa daw po yung nababaliw. Inom lang po akong tubig, ha? Saglit lang po. Pasensya na po. Natutuyot yung bibig ko. Talagang ngayon po, talagang ang hirap niyang
makaramdam ng pagmamahal. As a matter of fact, may disappointment po akong nakikita dito, no? Too much disappointment, and talagang kaya po siya nadi-disappoint kasi ngayon niya po nararamdaman na yung buhay niya ay mess right now. Gulong-gulo ang buhay niya at hindi niya din alam papaano po magsisimulang muli, no? Yan po yung nakikita niya. There is this emptiness, no? May emptiness po siyang nararamdaman. Ayan, no? Dati po kasi alagang-alaga mo to. Dati po kasi parang hindi siya nakakaramdam ng emptiness kasi lahat, no? Lahat ay kaya mong ibigay sa kanya. Lahat napakaswerte po ng taong ito sa iyo, no? Kaya lang po umabuso po siya, no? Pumunta po siya sa limits niya, no? Talagang yan po ang nakikita ko. Sabi niya, these feelings are eating me alive. Puti nga. Kinakain daw po siya ng ganitong klaseng pakiramdam. Kinakain daw po siya ng kanyang feelings at sa totoo lang, hindi niya po alam kung ano po ang kanyang gagawin. You know, ngayon po ay pwedeng hindi kayo nag-uusap, out of reach, trickery, pwedeng blinak ka nito. Style niya po yan, ano, para wala ka nang malaman sa kanya, pero siya po ay maraming alam sa'yo, no? Sabi niya po, I feel lonely, no? Nalulungkot daw po siya. And he or she feels lonely, no? Talagang ang pakiramdam niya po ay sasabog po yung kalungkutan niya, at talagang, ay, nako, doble po, emptiness, talagang nakakaramdam po ito ng emptiness, no? As of this very moment, ang taong ito ay nakakaramdam ng too much emptiness. Para po siyang nawala ng direction, parang hindi niya po alam kung ano po yung mangyayari sa kanya sa mga susunod na araw. Hindi niya po alam kung sa mga susunod na araw siya ba ay malulungkot palalo, malulubog pa ba siya sa lungkot, o magiging okay siya, no? Kasi sabi niya, hindi niya maintindihan kung bakit siya nagkakaroon ng nalulungkot. May emptiness, emotions overwhelm me, these feelings are eating me alive, emptiness, disappointment, my life is in a mess right now. Because alam niya po sa sarili niya na napakahirap po para sa isang taong mapatawad ang katulad po ng ginawa niya, no? Sabi niya, how could you ever forgive the mess I've made? Paano daw ba, no? Hindi niya po alam, no? So sabi niya, gagawa siya ng mga bagay-bagay na para ma-divert yung attention niya sa iba kung hindi mo man siya mapatawad, no? At kung ang way po kasi ng pagpapatawad dito is parang ikaw yung gagawa ng move. Pagka nakagawa ka na ng move, meaning napatawad mo na siya, no? Wala po siyang motivation, lack of passion siya, uninspired siya sa mga bagay-bagay. You know, ang taong in love, sabi ko nga po sa inyo, palagi ko po yung sinasabi, ang taong in love ay inspired, no? Pero siya po, hindi siya inspired. Yung sinasabi ko sa inyo, talaga nagmamatigas lang to, hindi ka pa rin ito ma-let go, no? Talaga nagmamatigas lang siya, pero the truth is, hindi ka po niya talaga ma-let go. Frustration ang bumabalot sa dibdib nito, sa kanyang puso. Frustration po ang kanyang nararamdaman, no? Sa matinding, talaga pong siya ay nakakaramdam ng matinding frustration. At hanggang hindi po niya tinatanggap na kailangan niyang mag-sorry sa iyo, hanggang hindi niya po tinatanggap sa sarili niya na siya ay nagkamali sa iyo, talaga pong hindi ka lalo niya malilet go. Bakit? Araw-araw po siyang uusugin ng konsensya niya, kahit po hindi niya sinasadya, kahit po ayaw niya pong makonsensya, talagang itong taong to ay makakaramdam po ng matinding konsensya, no? Talaga po yan po talaga yung kanyang pakiramdam sa totoo lang. Talagang hanggang siya mismo hindi niya din mapatawad yung sarili niya. Siya rin mismo hindi niya din alam kung
ano yung kanyang gagawin, kasi hindi niya masabi sa iyo ano yung katotohanan, ano. Hindi niya masabi sa iyo kung ano yan, ano. At talagang sinasabi ko sa iyo, mahirap para sa isang tulad ng nasaktan niya na ikaw, no. Mahirap para sa iyo na magpatawad sa isang tao na oo, napatawad mo na siya para sa sarili mo, pero syempre iba pa rin, 'di ba, yung pakiramdam na alam mo yung katotohanan, alam mo ano ba talagang nangyari, what went wrong, anong nangyari, bakit bigla akong nasaktan o sinaktan ng taong akala ko ay hindi ako sasaktan. Ayan, no? There's fear and confusion. Ngayon, nakakaramdam siya ng fear and confusion. Hindi niya alam hanggang saan itong ganitong pakiramdam niya at talagang sasabog daw siya. Ayan, no? Ayan ang sinasabi ko sa'yo. The passion I feel is overwhelming. I don't know how to handle this. Hindi niya po alam paano mag-handle ng stress na knowing na nakasakit ka ng tao. Hindi niya po alam kung ano po yung kanyang gagawin, ano. At talagang sinasabi ko sa iyo, sa lahat ng ito ngayon, lahat, no, nalawa na po siya, no, nagkaroon po siya ng lack of resources and very stable, meaning minamalas po talaga ang taong to at hindi niya po alam paano niya hahandlein yung bawat stress na dumating sa buhay niya. Napaka niya, galing niya, no, hindi niya alam paano handlein yung mga bagay-bagay, pero, no, pero ikaw, pariwala lang sa kanya nung nasaktan ka niya nung una. Wala siyang pakialam talaga po nung una na, pero eventually, unti-unti, hindi pala totoo na wala siyang pakialam sa iyo. Hindi pala totoo na wala na siyang kahit paano na pagmamahal sa iyo o amor sa iyo, no? Nagmamatigas lang talaga siya, and pinifigure out niya yung sarili niya, paano ito nangyari lahat at paano ito nagbabalik-balik sa kanya at bakit nagbabalik po sa kanya ang alaala mo. Yan, nako. So, napakabigat po ng mga readings natin today, no? Yung ngayong Saturday, napakabigat po, no? So, yan po ang inyong fourth and bonus reading of the day. So, yan po yan, ano? So, for those of you po who would like to have a private reading with me, you can message me po at Lady Lee Elena. That's L-A-D-Y-L-Y Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makukontak. That's my only official and legit FB account, no? And for those of you who would like to give me a super thanks for this video, I would really appreciate that and love that from the bottom of my heart. And thank you po for not skipping ads, ha? At dun po sa mga na may message ng ating fake na Lady Elena, ay nako, no? Paki-report nyo na lang po yan. Nilabas ko na rin po yan. Yung sinasabi ko po sa kanyo kanina na official and legit FB account ko, nilabas ko din po bago yan, yung fake na Lady Elena. Okay? And to all my ever loyal, solid, and faithful na Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Maraming salamat po talaga sa lahat ng suporta nyo sa akin. And I can feel the sincerity ng lahat ng nagsasabi sa akin na I love you po, Lady Elena. Mahal ka po namin. I love you po. Nararamdaman ko po kung gaano kayo ka-sincere. Kaya yung puso ko po ay punong-puno din ng pagmamahal para sa inyong lahat. Kaya nga po sana pakinggan nyo ko, dahil wala naman po akong hinangad sa inyo kundi kayo ay mapabuti, na you know, pagising niyo po sa umaga, you live just for today, no? Huwag niyo muna pong problemahin yung mga susunod na araw sa buhay niyo, lahat ng okasyon. Huwag niyo muna po isipin, ano? Just prioritize yourself for this day. Love yourself. Because self-love is still the best love of all, no? Kahit ano pa po dyan ang mangyari, talagang pagmamahal nyo pa rin po sa sarili nyo ang mangingibabaw, no? Kaya ayan po talaga, no? And be grateful, no, that we are still alive, we are healthy, dahil po meron pa po tayong chance na baguhin kung ano man po ang ating mga pagkakamali sa buhay, no? Kaya wag po kayong panghihinaan ng loob, kasi talaga pong darating po ang oras na kayo po ay talagang matutuwa, no, na makikita nyo po na nakasurvive na pala ako, no, awa ng Diyos.
ako pala ay nakasurvive na. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat dahil sa nakikita ko po sa inyo ay talagang natutuwa po ako na kayo ay magiging okay, makakasurvive sa mga susunod na panahon sa inyo. Okay? Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. And always remember that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back po for another set of reading tomorrow, no? But for the meantime, sana po ay napanood nyo na po yung first, second, and third reading of the day and the bonus reading kahapon. And then ngayon po, no, yung first, second, and third reading napanood nyo na muna po kanina bago po kayo tumalon dito sa ating reading of the day. Okay? Maraming salamat po sa inyo and may God bless you all. I love you all and good morning na rin po pala, no, kasi umabot na rin ako sa alas 12 kasi i-edit pa po ito. So, I love you all and God bless you. Bye! Okay, update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya na $80 at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, iinsensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang ma-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo, ayan po yung number niya, ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsisendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, pakireport po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na ire-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan nyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.